Isipin mo, isang buong lungsod kung saan yung mismong ekonomiya nila nakatayo sa black magic. Parang mga exorcism, tapos pagbebenta ng mga mamahaling sumpa. Oo, parang naging industriya na talaga siya eh. Eksakto, isang siyudad na pinatatakbo ng pamahihin. Tapos ngayon, isipin mo na may isang taong dumating at unti-unting pinabagsak itong bilyong pisong industriyang ito. At ginawa niya yon ng dahil lang sa pagtuturo niya tuwing hapon sa isang inupahang bulwagan. Parang imposibleng mangyari sa totoong buhay, di ba? Sobra. Pero iyan mismong-mismo ang nangyari. At yan ang susuriin natin sa malalim na talakayan natin ngayon tungkol sa ikatlong paglalakbay misyonero ni Pablo. Isang napakagandang paglalarawan yan. Kasi upang maunawaan mo, ikaw na nakikinig sa ating na yon, kung gaano kabigat yung nangyaring ito, kailangan nating ilatag yung sitwasyon sa sinaunang lungsod ng Efeso. Kasi hindi lang siya simpleng bayan sa probinsya, di ba? Ay, hinding-hindi. Ang Efeso ay isa sa pinakamalalaki at pinakamayayamang lungsod sa buong imperyo ng Roma noon. Isa itong napakalaking sentro para sa mga hentil, tapos nandoon pa yung sikat na templo ni Artemis. Yung isa sa 7 wonders of the ancient world. Ayun, tama. Pero ang pinakamahalaga sa pag-uusapan natin ngayon, ang Efeso ay itinuturing na pinakasentro ng sining ng mahika sa buong rehiyon. Kumbaga, kung mayroon kang gustong isumpa o kung gusto mong protektahan yung sarili mo sa masasamang espiritu, Sa Efeso ka pupunta? eksakto, doon ka bibili ng mga orasyon at mga anting-anting. Okay, himayin natin ito. Naisip mo ba kung gaano kahirap baguhin ang pananaw ng isang lipunan na nakabase sa ganyang klaseng sistema? Parang sinusubukan mong kumbinsihin ang buong siyudad na bitawan ang nag-iisang sandata nila laban sa mga bagay na kinatatakutan nila. Kaya, paano ba pinasok ni Pablo ang ganitong klaseng kapaligiran? Nagsimula si Pablo sa pamamaraang pamilyar sa kanya, bale nangaral muna siya sa sinagoga. Ngunit mabilis siyang nakaranas ng matinding katigasan ng ulo at kawalan ng paniniwala mula sa mga Judyo roon. Parang halos paalisin na nga siya eh. Oo, kaya napilitan si Pablo na mag-iba ng estratehiya. Umalis siya sa sinagoga, dinala niya yung kanyang mga alagad at lumipat sa isang pampublikong espasyo na tinatawag na bulwagan ni Tyrannus. Yung Hall of Tyrannus. Tama, at dito nagsimula yung isang nakakapagod ngunit napaka-epektibong pamamaraan. Araw-araw siyang nangangatwiran at nagturo sa bulwagang iyon sa loob ng mahigit 2 taon. Dahil dito, narinig ng buong Asya ang salita ng Panginoon. 2 taon? Grabe, hindi yan yung parang quick fix o simpleng weekend seminar lang. At nabasa ko sa mga lesson notes natin na malamang gimura niya ito sa mga oras ng siesta. Yung tanghali hanggang hapon. Oo, yung oras na sobrang init kaya nagpapahinga ang lahat. Bale sa umaga, gumagawa siya ng tolda para may makain, tapos sa hapon, nagtuturo siya. Pero bakit kinakailangan niya ng ganoong katinding consistency? Bakit kailangan araw-araw talaga? Kasi ang mismong kultura ng Efeso ay hindi mapapabagsak ng isang simpleng debate lang. Ang lipunang ito ay kinokontrol ng tinatawag sa antropolohiya na fear versus power culture o kulturang takot laban sa kapangyarihan. Teka, fear versus power. So ibig mong sabihin, hindi ito katulad sa atin, minsan, nang iniisip natin ay kung ano ang tama at mali. Yung parang guilt versus innocence. Eksakto. Sa isang guilt culture, takot tayong makasuhan. Kaya ang tanong natin sa sarili natin ay, nalabag ko ba ang batas? O kaya yung shame versus honor, di ba? Kung saan ang pinakamahalaga, hindi mapahiya yung pamilya mo sa komunidad. Ayun, tama yung mga examples mo. Ngunit sa Efeso, iba ang mindset. Ang pinakamalaking tanong ng mga tao paggising nila araw-araw ay, sino ang may kapangyarihan para protektahan ako sa mga masasamang espiritu na sumisira sa buhay ko? Wala silang pakialam kung tama o mali. Wala talaga, ang mahalaga lang sa kanila ay kung sino ang mas malakas. Wow, nakuha ko na. Ibig sabihin, parang pumasok ka sa isang kumpanya kung saan ang lahat ng empleyado takot na takot sa isang boss na mahilig mag-micromanage.
Tapos bigla kang dumating at nag-alok ng kapangyarihan para lumaya sila sa boss na iyon. Magandang analohiya yan. O kaya, isipin mo na lang na parang isang mafia protection racket. Nagbabayad ang mga tao para sa mga mamahaling magic scrolls bilang protection money sa mga spiritual mob bosses. Yung mga demonyo. Oo, para hindi sirain ng mga ito yung negosyo o pamilya nila. At kapag ang isang tao ay takot na takot sa mafia, hindi mo sila makukumbinse na ligtas na sila sa pamamagitan lang ng pag-abot ng isang flyer. Kailangan nilang makita yung presensya ng mas mataas na otoridad araw-araw. Kaya pala, naruan si Pablo sa bulwagan ni Tiranos araw-araw. Ipinakita niya na may Diyos na may ultimate federal authority, kumbaga, na walang binatbat yung mafia na kinatatakutan nila. Eksakto. At dahil sa matagal na pagtuturong ito, talagang bumasag siya ng mga maling paniniwala. Pero syempre, kung mafia ang kalaban mo at takot na takot ang mga tao, hindi uubra ang puro salita lang. Hahanapan kanila ng pruweba, di ba? Kailangan nilang makita kung talagang mas malakas itong Diyos na ipinapangaral ni Pablo kaysa sa mga anting-anting na suot-suot nila. At dyan napapasok ang isang napakahalagang bahagi ng mga source documents natin. Dito, nakasaksi ang mga taga-Efeso ng mga tinatawag na pambihirang milagro. Ngunit lilinawin ko lang at nilinaw rin mismo ni Lucas na siyang sumulat ng kasaysayan, ito na hindi si Pablo ang pinagmulan ng kapangyarihan. Tao lang din siya. Oo, ordinaryong tao lamang si Pablo, ngunit ginamit siya ng Diyos para magpakita ng pambihirang lakas. Bakit kaya? Kasi kailangang tapatan ng Diyos yung kultura sa wikang naiintindihan mismo ng mga tao. Kung ang wika ng Efeso ay kapangyarihan at mahika. Ipapakita ng Diyos na ang kanyang kapangyarihan ay higit na dakila kaysa sa pinakamagaling nilang salamangkero. Dito magiging sobrang kawili-wili ang lahat kasi naiisip ko bilang tagapakinig natin ngayon, mayroong nga bang tinatawag na ordinaryong milagro? Bakit tinawag mismo ni Lucas na nakakita na ng napakaraming himala ang mga ito bilang pambihirang milagro o parang mga super miracles? Mahusay na punto yan. Bilang isang doktor, nakasaksi na si Lucas ng maraming pagpapagaling. Ngulit yung nangyari sa Epeso ay talagang kakaiba. Kahit yung mga panyo at tapis na ginamit ni Pablo sa kanyang paggawa ng tolda. Yung mga pawisang damit niya. Oo, yung mga mismong damit niya sa trabaho. Kapag idinampis sa mga may sakit, nagpapagalig sa kanila at nagpapalayas pa ng masasamang espiritu. Pero hindi ito ginawa ni Pablo para magtayo ng negosyo ng magic panyo. Hindi siya nagbenta ng merch. Hindi talaga. Isa itong direktang hamon sa mga nagbebenta ng mahika sa lungsod. Ipinapakita ng Diyos na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakatali sa mga espesyal na ritual o sa pagbili ng mamahaling ikrol, kundi malayang ibinibigay ng Diyos na lumikha ng lahat. Grabe. At kapag may ganyang klaseng kapangyarihan na nakadisplay sa publiko, alam mo na ang susunod na mangyayari, di ba? Palaging may mga oportunista na susubok i-reverse engineer yung himala para pagkakitaan nila. Ay, natural sa mga tao yan? At dyan papasok yung nakakatuwa pero seryosong kwento tungkol sa 7 anak na lalaki ni Sceva. Sila yung mga naglalakbay na Judiyong eksorsista na nakita yung ginagawa ni Pablo tapos naisip na, aha, nakuha ko na ang magic word. Totoo yan. Kasi sa pananaw ng isang taong lulong sa mahika, ang lahat ay tungkol lang sa formula. Akala nila ang kapangyarihan ay nasa mismong pagbanggit ng pangalan ni Jesus na parang isang incantation lang. Pablo, pansinin mo yun, hindi nila kilala si Jesus? Kilala lang nila si Pablo na nangangaral tungkol kay Jesus. Ginawa nilang parang password sa Wi-Fi yung pangalan ni Jesus. Akala nila basta na i-type mo ng tama yung password, makakakonekta ka na. Ang problema, wala naman silang account. Haha, wala silang relasyon doon sa pinagmumula ng kapangyarihan. Tapos, grabe yung naging backlash nito sa kanila. Kasi ang sagot sa kanila nung masamang espiritu, kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo, pero sino kayo? Isang napakabigat na sagot. Tapos binugbog sila ng malala nung lalaki. Nabasa ko dun sa source natin na tumakbo silang hubad at duguan palabas ng bahay na yon. Ang brutal nung reality check na yon. Napaka-brutal nga. Ngunit, napaka-epektibo rin nito.
upang basagin ang ilusyon ng buong syudad. Nang kumalat ang balitang ito sa Epeso na yung 7 anak ng isang pinunong pari ay binugbog ng isang tao lang dahil sinubukan nilang gamitin yung pangalan ni Jesus nang walang pananampalataya, Nagulat siguro ang lahat. nagdulot ito ng matinding paggalang at takot sa buong syudad. Naintindihan ng mga tao na ang Diyos ni Pablo ay hindi isang anting-anting na pwede mong kontrolin o idagdag ng sa koleksyon mo ng mga Diyos-Diyosan. Oo nga naman. Kung nalaman ko na hinubaran at binugbog yung 7 sa pinakamagagaling na exorcist sa siyudad namin, kikilabutan din ako. Madidismantle talaga yung tiwala ko sa mahika. At dyan na natin makikita yung totoong epekto nito sa isipan ng mga tao. Yung paglipat ng worldview nila. Ayun. Mula sa pagiging alipin ng pamahihin, nagkaroon ng malawakang paglipat patungo sa isang biblical worldview. At para mas maintindihan natin kung paano ito nangyari, gagamitin natin yung isang napakagandang konsepto mula sa mga notes natin, yung tinatawag na worldview onion o ang sibuyas ng pananaw sa mundo. Napakagandang modelo niyan. Ang worldview onion ay nagpapaliwanag kung paano nagbabago ang kultura ng isang tao mula sa pinakaloob palabas. Sandali nating himayin ang 4 na patong nito dahil hindi naman ito nangyayari ng sabay-sabay. Sige, ano yung nasa pinakagitna? Ang unang patong sa pinaka-core ay ang kanilang mga paniniwala. Dito nagsimula yung totoong pagsisisi nila. Nakumbinsi sila na ang Diyos na ipinapangaral ni Pablo ang tanging may hawak ng tunay na kapangyarihan. So, nabago yung core na paniniwala nila. Pero hindi sapat na sa isip lang nagbago, di ba? Ano yung ikalawang patong nitong sibuyas? Mahaling scroll na naglalaman ng mga orasyon at sumpa. Na dati nilang pinapahalagahan. Oo, na itinuturing nilang kayamanan at proteksyon dati, biglang nawalan ng halaga sa mga mata nila. Nakita nilang mapanganib ito. Na magdadala sa atin sa pangatlong patong na siyang pinaka-physical na manifestasyon nito. Ang kanilang pagpili o choices. Hindi lang nila basta itinabi sa aparador yung mga scrolls nila. Hindi rin nila ibenta sa iba para man lang makabawi sa gastos. Pinili nilang sunugin ang mga ito sa harap ng publiko. At dapat nating ma-realize kung gaano kabigat yung ginawa nilang sakripisyo dito. Itong mga scrolls of magic arts na ito ay hindi murang mga papel lang. Pag-aari ito ng mga mayayaman, di ba? Oo. Ang nakatala sa mga source natin, ang halaga raw ng mga sinulog nila ay 50,000 perasong pilak o 50,000 drachmas. Grabe. Kung i-convert natin yan ngayon, pinag-uusapan natin ay milyon-milyong piso ang literal na nagliyab sa gitna ng plaza nila. Mga bunga talaga ng pagsisisi. Isang napakalaking patunay ng pagbabago at yan yung nagpapakita nung ika-4 na patong sa pinakalabas ng sibuyas na nakikita na ng buong lipunan ang pag-uugali o behavior. Nagpakita sila ng bagong pamumuhay at pagsamba sa iisang Diyos na hindi nangihingi ng pera kapalit ng proteksyon. Kaya, para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, gusto kong pag-isipan mo ito. Kung mangyari itong ganitong klasing paggising sa syudad mo ngayon, ano kaya ang modernong katumbas ng pagsunog ng mga mamahaling scrolls? Pagbura ba ito ng mga social media accounts na puno ng chismis at ginagamit mo para manira? O kaya baka pagkatapon ng mga nakaka-addict na damit na nagkokontrol sa buhay mo. Eksakto! Literal na pagtatapon ng mga luho na pinagbuhusan mo ng malaking pera. Ang punto natin rito, ang totoong pagbabago ng pananaw ay laging may kasamang pisikal at nakikitang aksyon. Hindi ka pwedeng magsabi na nagbago na yung core ng sibuyas mo pero yakap-yakap mo pa rin ang patago yung mga scrolls mo. Napakatotoo niyan. At kapag nagsimulang magsunog ng ganyang kalaking halaga ang napakaraming tao, makakaasa ka na may mga negosyong tatamaan. Oo nga, aaray ang ekonomiya. Dahil ang ekonomiya ng Efeso ay lubos na nakatali sa relihiyon at mahika, at dito napapasok yung reaksyon ng lipunan. Natural lang na wala nang bibili ng mga maliliit na ribulto ni Artemis na ibinebenta niya. Bumagsak ang negosyo niya. Oo, eto si Demetrius, tinitingnan niya yung ledger niya, nakitang palugi na. Pero hindi naman siya pwedeng magriyot sa kalsada at sumigaw ng, "Tulungan niyo ako kasi kumukunti ang pera ko eh."
Hindi kakagat ang mga tao doon. Kailangan niyang bihisan yung problema niya ng mas malaking issue. At napakatalinong marketing strategy ang ginawa ni Demetrius dyan kung susuriin natin maigi. Tinipon niya ang kanyang mga kapwa panday pilak at naglatag siya ng 3 malinaw at mabigat na dahilan mula sa nangyayari. Ano yung una? Una, inatake niya ang kanilang bulsa. Ipinaalala niya na nawawalan sila ng mga customers at nasisira ang kredibilidad ng negosyo nila dahil sa pangangaral ni Pablo. Target agad yung pinakamasakit, yung kita. Ano yung ikalawa? Ikalawa, itinaas niya ang issue sa antas ng kultura. Sinabi niya na yung napakagandang templo ni Artemis nasa panganib na mawalan ng halaga o paggalang mula sa mga tao. Tapos yung pangatlo? At ikatlo, ginamit niya ang civic pride nila. Binigyan diin niya na mismong yung dakilang diyosang si Artemis na sinasamba nila ay tinatanggalan ng kaluwalhati. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ipinapakita lang nito na ang religiyon at ekonomiya ay madalas na magkaugnay. Ang galing, di ba? Nagsimula siya sa isyu ng pananampalataya pero nauwi sa pagrereklamo dahil bumabagsak ang benta ng mga rebolto nila. Inikot niya sa cultural identity yung pagkalugi niya. At muntik na itong maging katapusan ni Pablo. Nagkagulo ang buong lungsod, sumugod sila sa amphitheatro at walang tigil na sumigaw ng dakila si Artemis ng mga taga-Epeso. Inabot daw ng higit 2 oras yung sigawan na yun, di ba? Oo. Sa huli, napayapa lang ang gulo dahil sa isang opisyal ng bayan na nagpaalala sa kanila na pwede silang kasuhan ng Roma. Pagkatapos ng riot na ito, napilitan ng umalis si Pablo. Pero hindi doon nagtatapos yung epekto ng nangyari sa Efeso. Kasi pagkalipas ng ilang taon, nakulong si Pablo. At habang nasa kulungan siya, sumulat siya pabalik sa mga mananampalataya doon sa lungsod yung aklat na tinatawag nating mga taga-Efeso sa Biblia. Paano ba nakatulong itong magulong kasaysayang ito sa kung ano ang isinulat niya para sa kanila kalaunan? Kung babasahin mo yung sulat niya sa kanila lalo na sa Ephesians chapter 6, makikita mo ang malaking koneksyon. Dahil sa kulturang lulong sa pangkukulam, panggagaway at pagsamba sa mga idolo sa Efeso, napakalaking bahagi ng aklat ng mga taga-Efeso ay nakatuon sa labanan sa pagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ng mga espiritual na puwersa ng kasamaan. Yung spiritual warfare, kumbaga. Eksakto. May isang magandang sipi mula sa librong Power and Magic ni Clinton Arnold. Sabi niya roon, itong mga puwersang ito ay higit na binibigyang diin sa aklat ng Epeso kaysa sa alinmang ibang sulat sa bagong tipan. Makes perfect sense. Kasi ang paglagi pala sa isang lugar para magturo at mag-alaga ng mga tao, nangangailangan din ng pagharap sa mga hindi nakikitang puwersa ng lipunan ngayon. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ipinapaalala nito sa iyo na nakikinig sa atin na ang misyon at totoong pagbabago ay hindi madalian. Inabot si Pablo ng higit sa 2 taon sa Epeso upang baguhin ang kultura nito mula sa pinakaugat. Makikita natin na ang kaalaman kapag naunawaan at talagang isinasabuhay araw-araw ang siyang tunay na nakakapagpapabago ng isang buong siyudad. Grabe, ang dami natin na hinimay-mayo ngayon. Mula sa kultura ng takot, sa mga himala, at hanggang sa riot ng mga negosyante. Maraming salamat sa iyo na nakikinig at sa pagsama mo sa amin sa malalim na talakayang ito. Ngunit bago tayo maghiwalay, mag-iiwan ako ng isang katanungang hindi natin direktang tinalakay sa lesson kanina. Kung ikaw ay susuriin ngayon batay sa mga pinagkakagastosan mo at mga bagay na pinahahalagahan mo, makikita ba sa resibo ng buhay mo ang iyong sariling worldview onion? Ano-anong mga mamahaling scroll kaya ng modernong panahon ang patuloy nating pinanghahawakan na pumipigil sa atin na makita ang totoong kapangyarihan? Pag-iisipan mo yan. Hanggang sa muli!